Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Berto. Taong 1952. Antique. Ang Antique, isang lalawigan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng isla ng Panay sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Sa mapa, isa lamang itong makitid na guhit sa pagitan ng dagat sulu at ng bulubundukin ng Panay. Ngunit sa kamalayan ng mga nakatira doon, ang Antique, higit pa sa isang lugar, ito ay isang lupain na may sariling alaala. Sa silangan, hinaharangan ng matataas at masukal na bundok ang Antique mula sa kalapit na lalawigan ng Iloilo. Ang mga bundok na ito ay tinutubuan ng makakapal na kagubatan na bihirang pasukin ng sinuman, maliban ng mga mangangahoy, mangangaso, o mga taong may dahilan para hindi na bumalik. Sa kanluran naman, ang malawak na dagat ay tila walang katapusan. Tahimik sa umaga, ngunit mapanganib at madilim pagsapit ng gabi. Dahil sa likas na anyo nito, liblib, makitid, at parabang laging nasa pagitan ng bundok at dagat, matagal nang itinuturing ang Antique bilang isa sa mga lalawigan na pinamumugaran ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Dito pinanganak ang mga kwento na hindi itinuro sa paaralan. Mga kwentong ibinubulong lamang tuwing sasapit ang gabi. Sa maraming bayan ng Antique, may paniniwalang hindi lahat ng dumaraan sa gubat ay tao at hindi lahat ng umuuwi sa gabi ay ligtas. May mga landas na kapag tinahak mo sa dilim, hindi ka na makakabalik sa dati mong mundo. May mga sabungan, balete, at lumang bahay na sinasabing dinadaanan ng mga aswang, engkanto at nilalang na nagtatago sa anyo ng tao. Sa mga baryong nasa gilid ng kagubatan, may babala ang mga matatanda. Kapag tahimik ang paligid at wala kang marinig ni isang kuliglig, huwag ka nang tumuloy. Sinasabing ang katahimikang iyon ay tanda ng may ibang nakikinig. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming kwento ng pagkawala ang nagmumula sa Antique. Mga taong umalis para manood ng sabong at hindi na umuwi. Mga mangingisda na hindi nakita ang bangka. At mga batang napadpad sa gubat na bumalik na parang ibang tao na. Sa ganitong lupain isinilang ang mga alamat. At sa ganitong lupain din naglakad si Tomas, ang sabongerong hindi natatalo. Sa isang bayan sa Antique, sa gilid ng gubat kung saan nagsasalubong ang dugo ng manok at takot ng tao, itinayo ang isang sabungan na hindi kailanman pinangalanan. Doon nagsimula ang lahat. At doon din halos nagwakas. Sa pinakadulo ng bayan ng San Remigio, kung saan wala nang naninirahan at makapal na ang mga damo, matatagpuan ang isang sabungan na hindi na kabilang sa opisyal na talaan ng munisipyo. Walang permit, walang nakapaskil na karatula at wala ding malinaw na pangalan kahit anong dokumento. Ngunit sa kabila ng pagiging tago, kilala ito ng lahat, lalo na ng mga sabungero na naghahanap ng mas malaking pusta at mas matinding aksyon. Tinatawag nila itong sabungan sa dilim. Tuwing may sikat ang araw, mukha lamang itong isang abandonadong ekstruktura na malapit ng gumuho. Kalawangin ang mga yero, nabubulok na ang mga haliging kawayan, at ang lupa sa paligid ay parabang basa palagi, maputik, kahit matagal nang walang ulan. Ngunit pagsapit ng gabi, lalo na kapag may malaking labanan, animoy nagbabago ang anyo ng nasabing lugar. Biglang dumadami ang mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Nagiinit ang usapan tungkol sa pusta.
Kumakapal ang hangin sa amoy ng pawis, alak, nanunuot sa amoy ng dugo ng mga manok. Diyan ka ba talaga pupunta, Berto? Biglang napatanong ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tapat ng sari-sari store. Si Berto ay tricycle driver na bihira lang tumaya. Pero ngayong gabi, dala niya ang kakaunting ipon at kita sa araw na yun. Tumango si Berto habang inaayos ang suot na tsinelas. Opo tay, ang sabi kasi nila, may isang sabungero doon na hindi pa nararanasang matalo. Gusto ko lang makita kung totoo ba talaga ang usaping yon o baka gawa-gawa lang yung kwento para sumikat ang lugar. Napabuntong hininga ang matanda. Wari may gustong sabihin pero pinigilan na lamang ang sarili. Kung ganon, huwag ka magtatagal doon ha. Berto, pagkatapos ng laban, umuwi na kayo kagad. Hindi na nagtanong pa si Berto. Akala ng binata ay pananakot lamang yun. Ang karaniwang biro ng mga matatanda sa probinsya para takutin ang mga kabataan. Ngunit habang papalapit sa sabungan kasama ang kaibigang si Nilo, iba ang naramdaman. Kahit pawis na ang mga taong nakakasabay nila sa paglalakad, parang mas malamig ang hangin na dumadampi sa mga balat. Nang makapasok na ang dalawa sa loob ng bakuran ng sabungan, may kakaibang napansin si Berto kung kaya't tinanong nito kagad ang kaibigan. O pare, bakit parang tumahimik ka ata? Normal lang yan pare. Tahimik bagong totoong laban. Wika nito habang tinitignan ng pustahan sa paligid. Ramdam ni Berto na hindi ito normal. Sa gitna ng ruweda naroon ang karaniwang anggulo. Mga Kristo na nagsisigawan, nagtataas baba ng kamay, humihiyaw ng kani-kanilang pusta. Ngunit sa madilim na sulok ng gusali, may bahagi na tila balot ng katahimikan. Puwang na parang iniiwasan ng lahat at walang gustong lumapit. Doon niya nakita si Berto. Isang lalaki, matangkad at lubhang payat, nakasuot ng itim na lumang sombrero na halos tumakip na sa mga mata. Isang mahabang manggas na kahit sa napakainit na gabi sa loob ng siksikang sabungan. Bahagyang nakayuko ang lalaki na para bang ayaw nitong ipakita ang muka sa mga tao. Sa paanan ng lalaki, hawak niya ang sako na bahagyang gumagalaw. Tignan mo sa dulo pare. Siya ba yun? Wika ni Berto sa kaibigan habang nakaturo sa lalaki. Tumango naman si Nilo. Ang boses nito ay puno ng kaba habang sinasabi ang pangalan ng lalaki. Siya nga. Si Tomas. Yung sinasabi nilang hindi daw natatalo kahit kailan. Oo pare, tama ka. Walang iba. Siya nga yun. Habang lumalapit si Tomas sa gitna ng ruweda, unti-unting humihina ang ingay ng mga tao. Ang mga Kristong kaninang nagsisigawan ay biglang napatahimik. May ilang lalaki ang napatingin sa isa't isa. Ang ilan, palihim na umahawak sa suot na mga kwintas o habak na parang nagdarasal. Nang ilabas si Tomas ang dalang manok, napatanong ang isa sa mga Kristong nakatalaga nung gabing yun. O Tomas, anong lahi ng manok ang dala mo ngayon? Hindi sumagot si Tomas sa tanong ni Ruel. Ngumiti lamang siya ng bagya. Sapat na para makita ang maputlang labi. Lahat ay napatitig. Itim na itim ang balahibo ng manok ni Tomas, na para bang humihigop ng liwanag mula sa mga bombilya sa kisame. Mapula ang mga tuka nito at ang mga binte ay tuyo na parang sa matandang ibon. Ngunit nang tignan ni Berto ang muka ng manok, nanindig ang balahibo ng binata. Pare, tignan mo na maigi yung dalang manok ni Tomas. Kakaiba yung itsura, lalong-lalo na yung mata. Parang buhay na buhay oh. Sa sandaling yun, may naamoy si Berto na hindi maipaliwanag.
Hindi na ito amoy ng karaniwang sabungan. Amoy ng basang lupa mula sa sementeryo. Amoy nabubulok na dugo. At kahit hindi pa man nagsisimula ang laban, ramdam na ni Berto sa buong katawan na merong mali sa lugar. Gusto nitong tumalikod at tumakbo. Ngunit tila nanigas ang mga paa ng binata sa kinakatayuan. Hindi kagad nagsimula ang laban ng gabing yun. Karaniwan, ang pag-aayos ng pusta ay tumagal lamang ng ilang sandali dahil sa ingay at gulo ng mga tao. Ngunit ngayon, mas tumagal ito ng maraming minuto. Ramdam na ng lahat na may kakaiba sa hangin. Sa mga normal na gabi, ang sabungan ay punong-puno ng sigawan ng mga Kristo. Malalakas na tawanan ng mga lasing. Hiyawan ng mga nanonood na tila sasabog ang dibdib sa kaba. Pero ngayon, kahit may ilang nagsisigaw ng kanilang pusta, tila may pumipigil sa mga tinig ng bawat isa. Ang kada salita ay parang nalulunod sa bigat ng katahimikan. Si Ruel, ang Kristong nakatalaga sa ruweda, paulit-ulit na lumulunok ng laway habang sinusubukang ayusin ang laban. Ang mga kamay, bahagyang nanginginig habang itinataas ang mga daliri. 3:15! 3:15 sa kaliwa! Para siyang natatakot na mabulabog ang anumang espiritu na naroon sa lugar. Napatingin siya kay Tomas na tahimik lamang na nakatayo sa isang sulok ng ruweda. Hawak nito ang itim na manok sa paraang hindi karaniwan. Maingat na tila ba humahawak ng bata. Ngunit wala kang makikitang lambing sa mga mata. Napansin ng mga nakatitig na walang tali o tari ang manok. Pero hindi to pumapalag o sumusubok na kumawala. Hindi rin nag-iingay kahit na maigpit ang pagkakahawak ni Tomas sa mga paa nito. Pare, bakit parang hindi gumagalaw yung manok niya? Hindi ko din alam, pare. Sa palagay ko, hindi nga manok yung dala niyan eh. Nakatitig sila sa dalang manok ni Tomas. Iba na ang nararamdaman. Tama ang napansin ni Berto. Ang manok ni Tomas ay hindi kumikilos. Nakatitig lamang ito sa kalabang manok. Ang kalaban naman ay halatang balisa. Paulit-ulit na pumapagaspas ng pakpak at pilit na tumatalon palayo. Animoy nakakaramdam ng panganib na hindi nakikita ng mga tao. Bitaw! Sabay na pinakawalan ang dalawang manok sa gitna ng ruweda. Ngunit hindi kagad umatake ang itim na manok ni Tomas. Nakatayo lang ito sa gitna. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid. Sinusuri ang bawat galaw ng kalaban. Ang kabilang manok sa halip na sumugod, umatras pa, na para bang gustong tumalon palabas ng ruweda. Oh, bakit tayo gumalaw? Sayang naman yung posta namin. Wika ng isa sa mga nanonood. Pero kagad napatahimik nang lumingon sa kanya ang iilang tao. 1 segundo, 2 segundo. Hindi halos nasundan ng paningin ng mga tao. Kumilos ang itim na manok. Isang mabilis sa talon ang ginawa nito. Walang paligoy-ligoy at walang ingay. Saktong galaw. Diretso nitong tinuka ang leeg ng kalabang manok. Matinis at maikling sigaw ng manok ang umalingaw-ngaw. Patak ng malapot na dugo ang tumalsik sa lupa. Bumagsak ang kalabang manok. Nanginginig ang mga binti nito sa loob ng ilang sandali bago tuluyang tumigas at tumigil ang paghinga. Tapos na ang laban sa loob lamang ng ilang segundo. Nanatiling tahimik ang buong sabungan. Walang hiyawan ng panalo. Walang palakpakan. Walang nagreklamo sa natalong pera. Parang may namatay na ingay sa buong paligid. Dahan-dahang kinuha ni Tomas ang manok pansabong. Napansin ng mga malapit sa kanya na ni isang dumi o patak ng dugo. Walang kumapit sa balahibo ng itim na manok. Inabot ni Ruel ang napanalunang pera kay Tomas. Habang nagdidikit ang mga daliri sa pag-abot ng pera, napahinto si Ruel. Napatingin sa mukha ni Tomas.
pero ang anino ng sombrero ang sumalubong sa kanya. Malamig. Parang yelo yung balat niya. Wika ni Ruel sa sarili. Tumalikod si Tomas. Nagsimulang maglakad palayo nang hindi nagsasalita. Ngunit habang papalayo ito sa liwanag ng bumbilya, may napansin si Berto na labis na ikinatakot. May likidong tumulo mula sa mahabang manggas ni Tomas. Hindi ito pula tulad ng karaniwang dugo. Hindi rin ito malinaw. Mas madilim. Parang putik na inaluan ng langis at napakalapot. Pare, nakita mo ba yon? Ang alin? May tumutulo sa kanya. Parang itim na likido yata. Tignan mo ang dinaanan ni Tomas. Napalingon si Nilo sa direksyong itinuro ng kaibigan. Pero huli na ang lahat. Nawala na si Tomas sa madilim na bahagi ng gubat na nakapalibot sa sabungan. Tila nilamon siya ng mga anino ng puno. Nung gabing yun, habang naglalakad sina Berto at Nilo sa madilim na kalsada pauwi, biglang bumasag sa katahimikan ang isang sigaw mula sa direksyon ng sabungan. Isang maikling sigaw ng matinding takot na biglang naputol. Napahinto ang dalawa sa paglalakad. Narinig mo ba yon, pare? Tumango si Nilo. Maputla ang muka sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bakit parang boses ni Ruel yun ah? Nagkatinginan ang dalawa. Gusto nilang bumalik para tignan kung ano ang nangyari. Pero ang takot ay mas matimbang kaysa kuryosidad. Walang bumalik sa sabungan ng gabing yun. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan ng San Remigio. Hindi umuwi si Ruel sa kanyang pamilya. Siya ang huling taong nakitang humawak sa pera at nakalapit kay Tomas. Nang puntahan ng mga tao ang sabungan para maghanap ng bakas, wala silang nakitang palatandaan ng away. Walang dugo, walang gamit na naiwan, at wala ring bangkay. Ang tanging natagpuan nila sa gitna ng ruweda, sa mismong pwesto kung saan nanalo ang manok ni Tomas. Isang mahabang itim na balahibo. Kapag hinawakan ito ng sino man, agad silang nakakaramdam ng kakaibang lamig na parabang nagmumula sa ilalim ng lupa. Matapos mangyari ang insidenteng iyon, hindi na muna nagbukas ang sabungan. Walang opisyal na anunsyo. Walang kahit anong paliwanag mula sa mga may-ari. Wala ring kahit anong karatula. Basta na lamang itong isinarado. Mabilis na ipinako ang mga yero sa paligid at kusang iniiwasan ng mga tao ang lugar na yun. Para bang may nakabaong sumpa sa lupa nito na kapag tinapakan mo ay hindi ka na makakalis. Ngunit kahit sarado ang gusali, hindi nito napigilan ang pagkalat ng mga bulong-bulungan sa bawat kanto ng San Remigio. Hindi raw umuwi si Ruel kagabi ah. Lumingon muna sa paligid ang isang lalaki bago magsalita. Hindi lang siya. May isa pang lalaki na wala nung nakaraang linggo pagkatapos manalo ni Tomas eh. Pare-pareho sila. Huling nakita sa loob ng sabungan eh. Sa tindahan ni Aling Minda, nagtipon-tipon ang ilang matatandang lalaki at mga kabataan. Naroon din si Berto ng mga sandaling yun. Tahimik silang nagkakape, ngunit halata ang bigat sa mga muka. Hindi nila magawang magbiro tungkol sa sabong, isang bagay na dati ay pabirong pag-uusapan habang nagkakape. Naroon si Mang Isko, ang pinakamatandang sabongero sa bayan. Mahina na ang pandinig nito at kailangan ng lakasan ng boses para maintindihan ka. Ngunit malinaw pa ang mga alaala, lalo na ang mga bagay na ayaw ng balikan o pag-usapan ng panahon. Hindi na ito bago. Nangyari na ito noon nung bata pa ako eh. Nung kabataan niyo po, Mang Isko, ganun din po bang nasaksiyan mo noon? Oo eh. Noon may ganyan ding sabongero eh. Hindi siya natatalo kahit gaano pa kagaling ang mga kalaban. Hindi siya tumatanda at lagi may mga taong nawawala pagkatapos ng laban.
Ang mga nawawala, yung mga taong nakalapit o humawak sa kanyang pera. Natahimik ang buong grupo sa tindahan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng hangin at tricycle na dumadaan. Ano po nangyari sa kanya? Napatingin ng matagal si Mang Isko kay Berto. Tila tinitimbang ng matanda kung dapat bang sabihin ang katotohanan. Natuklasan ng mga matatanda noon na hindi siya tao. Aswang ang tawag nila sa kanya. Napasingap si Aling Minda at napahawak sa dibdib. Ay, Diyos ko. Huwag mo namang takutin ang mga suki ko dito. Baka hindi na sila makatulog yan mamaya. Hindi naman ako nananakot, Minda. Nagbibigay ako ng babala dahil bumabalik na naman ang amoy na yon sa bayan natin. Ipinaliwanag ni Mang Isko na ang ilang aswang hindi basta-basta umaatake sa gitna ng daan o pilit na pumapasok sa mga bahay. May mga uri daw ng aswang na gustong nabubuhay sa gitna ng paligsahan sa amoy ng sariwang dugo at sa matinding takot ng mga tao. Ang sabungan para sa kanila, isang perpektong lugar. Naroon ang lahat, dugo ng mga manok, sigawan ng mga tao, at ang kaluluwa ng mga hayop na namamatay. Ginagamit niya ang manok bilang sisidla ng lakas. At kapag busog na ang manok sa pagkapanalo, ang aswang naman ang kukuha ng kabayaran. At tao mismo ang palagi niyang kinukuha. Pero bakit po mga sabongero ang pinupunterya niya, Mang Isko? Dahil ang mga sabongero ay sanay sa amoy at itsura ng dugo. Kapag ang isang tao ay sanay na sa dugo, bihirang-bihira na siyang makahalata kapag may masahol pa kaysa sa kamatayan ng isang hayop. Kinagabihan hindi nakatulog si Berto. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng binata ang itsura ng itim na manok at ang kakaibang ngiti ni Tomas. Tuwing ipipikit ni Berto ang mga mata, tila nararamdaman nito ang lamig na naramdaman ni Roel nang hawakan niya ang kamay ng lalaki. Bandang hating gabi, may narinig siyang kaluskos sa labas ng bahay. Parang may kumakalmot sa mga tuyong dahon. Dahan-dahang tumayo at sumilip sa maliit na puwang ng bintana si Berto. Sa ilalim ng malaking punong mangga, sa tapat ng kanilang bakuran may isang aninong nakatayo. Matangkad at lubang payat. Nakasuot ito ng sombrero at mahabang manggas. Kahit na napakadilim at malalim ang gabi, hindi ito gumagalaw. Animoy nakatingin ng diretsyo sa bintana ni Berto. Biglang tumilaok ang manok sa bakuran. Isang tilaok na hindi pangkaraniwan. Hindi ito tunog ng umaga, kundi parang sigaw ng babala. Puno ng takot at pakiusap. Kinabukasan hindi na lang bulong-bulungan ang bumulag sa mga tao. May isa na namang bagong balita na kumalat sa buong bayan. Isang bata na ang tanging trabaho, maghatid ng mga manok para sa mga labanan, ang hindi na nakauwi mula kagabi. Sa daan patungo sa makapal na gubat sa likod ng lumang sabungan, may nakita silang mga bakas. Hindi ito bakas ng tao at hindi din ito bakas ng kahit anong kilalang hayop. Ang mga bakas ay malalalim. Mahaba ang mga kuko at parang bumaon sa matigas na lupa. Sa bawat hakbang ng bakas na yon, may makikitang patak ng itim na likido. Malapot, madilim, at may amoy na parang nabubulok na karne at basang lupa. Nang makita ito ni Mang Isko, lalo lamang siyang napahawak sa dalang tungkod. Biglang napabulong ang matanda habang nakatingin sa masukal na bahagi ng kagubatan. Bumalik na naman siya. At sa pagkakataong ito, mukhang gutom na gutom. Lumipas ang 3 araw na walang sabong sa bayan ng San Remigio. Para sa karaniwan ng mga tagabayan, ang katahimikang ito ay nagsilbing pahinga mula sa ingay at gulo. Ngunit para sa mga taong sanay na sa pustahan at sigawan sa loob ng ruweda, wari may malaking kulang sa kanilang araw-araw na buhay.
Para naman kay Berto, ang katahimikang ito ay mas nakakatakot kaysa sa pinakamaingay na gabi sa sabungan. Tuwing gabi, hindi mapigilan ni Berto na mapalingon sa bintana tuwing may maririnig siyang kaluskos na mga tuyong dahon o kahit kaluskos sa labas ng sariling bahay. Bumibilis ang tibok ng puso at nanlalamig ang mga palad. Hindi na talaga maalis sa isipan ang itsura ni Tomas. Ang ngiti na hindi man lang umaabot sa mga mata. At ang itim na manok na may mga mata na parang dalawang malalim na hukay na walang katapusan. Noong ika-4 na gabi, mabilis na kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Sabi ng isang pasaherong sumakay sa tricycle ni Berto, bubukas na uli ang sabungan sa dilim. May malaking labanan daw nagaganapin sa gabi ng Biyernes. Sabi babalik daw yung lalaki na nalo noong nakaraan na may dalang itim na manok. Nanlamig ang batok ni Berto nang marinig yun. Pakiramdam nito ay lalong bumigat ang hangin sa loob ng tricycle. Pag-uwi ng binata ng hapon na yun, nakita niya si Mang Isko na nakaupo sa tapat ng bahay. Tila kanina pa may malalim na iniisip at may inaantay. Berto, alam kong pupunta ka doon. Hindi po ako pupunta, Mang Isko. Napabuntong hininga ang matanda at tumingin ng diretsyo sa kanya. Lahat ng nakakita at nakaramdam ng presensya niya, bumabalik. Ganyan siya mang-akit ng biktima. Parang isang patibong na hindi mo namamalayang pinapasok mo na pala. Puno ng pagtataka at takot si Berto na napatanong sa matanda. Ano po ba talaga ang gusto niyang gawin sa baryo natin, Mang Isko? Lalo na sa mga biniktima at bibiktimahin niya pa lang. Hindi lang dugo ang hanap ng nilalang. Gusto niya ng saksi. Gusto nitong may makakita sa kanyang kapangyarihan at gusto niyang may maiwang buhay para ibahagi ang takot na nararamdaman ng mga biktima. Doon ay lalong lumalakas ito. Nang dumating ang gabi ng Biyernes, parang may sariling buhay ang daan patungo sa sabungan. Kahit alam ng mga tao ang tungkol sa mga nawawala, kahit ramdam na ang panganib, dumagsa pa rin ang mga sabungero. Tila ba may isang hindi nakikitang puwersa na umihila sa kanila patungo sa madilim na istruktura. Naroon si Tomas. Mas maagang dumating kaysa dati. Nakatayo ito sa isang sulok, mas tahimik at mas seryoso. Napansin ni Berto na tila mas malinaw at mas malaki ang anino sa paligid ng lalaki, kahit na hindi naman ganong maliwanag ang mga bombilya sa loob. Pare, wag na nating ituloy. Umalis na tayo habang maaga pa. May masama talaga akong pakiramdam sa gabing to eh. Muli siyang sumama kay Berto, pero ang mukha nito ay kasing putla ng papel. Huli na, Nilo. Pakiramdam ko may humihila sa akin na pumasok sa loob. Hindi ko maigalaw ang mga pako palayo. Nagsimula ang mga laban, ngunit hindi katulad ng mga naunang gabi. Hindi kagad inilabas si Tomas ang alagang manok. Sa halip, tumayo lamang siya sa gilid ng ruweda at dahan-dahang inikot ang paningin ng mga tao. Biglang huminto ang mga mata nito kay Berto. Diretso ang tingin, walang pagkurap. Pakiramdam ni Berto na bubutas ang sariling pagkatao sa tindi ng titig ni Tomas. Parang kilala siya nito ng matagal na panahon. Nandito na siya, pare. Ang sama ng tingin sa'yo ha. Parang may ibang balak ha. Dahan-dahang ngumiti si Tomas. Ngayon na mas malapit na sa distansya, mas malinaw ang itsura nito. Sa likod ng mga ngiti, tila may gumagalaw na ibang bahagi ng muka. Parang may isa pang bunganga na gustong lumabas mula sa ilalim ng balat. Nang magsimula na ang soldata at ilalabas sa sana ang manok, biglang may sumigaw sa loob ng sabungan. Namatay ang ilaw! Binalot ng dilim ang lugar. Nagkagulo ang lahat. May mga nagsisigawan, may mga nagtatakbuhan at nagbabanggaan,
May mga tunog ng upuang natutumba. Pero sa gitna ng lahat ng ingay na ito, may narinig si Berto na tunog na mas nangingibabaw. Isang mabagal at mabigat na hakbang. At ang hakbang na yon ay papalapit sa kanyang kinalalagyan. Berto. Bulong ng boses sa gitna ng dilim. Sobrang lapit nito sa tenga ng binata. Ramdam ang lamig ng bawat hininga ng nilalang. Hindi na nagulat si Berto. Hindi rin siya sumigaw. Parang matagal nang inaasahan na mangyayari ang sandaling ito. Matagal na kitang inuobserbahan. Ikaw lang ang bukod tangi sa lahat ng narito. Ikaw ang hindi tumakbo kahit takot na. May kumislap na liwanag mula sa buwan na pumasok sa siwang ng bubong. Sa kakaunting liwanag na yon, nakita ni Berto ang isang nakakakilabot na eksena. Ang balat sa muka at leg ni Tomas ay nagbibitak-bitak na parang tuyong lupa. Mula sa loob ng mga bitak na yon, may nakikita siyang gumagalaw. Mga itim na balahibo o mga kuko na gustong kumawala. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon ang oras para kunin kita. Pero malapit na. Napakalapit na. Biglang bumalik ang ilaw. Nakatayo na si Tomas sa gitna ng ruweda. Hawak-hawak ang itim na manok na para bang walang nangyari. Kalmado ito at ang suot na itim na sombrero muling nakatakip sa muka. Ngunit sa lupang kinakatayuan ni Tomas, may nakita ang mga tao na sariwang patak ng itim na likido. Hindi ito galing sa sugat ng manok. Sa gulat ng lahat, napansin nilang nabawasan na naman ang mga tao sa loob. May isang nawawala. Isang lalaki na kanina lang ay katabi ni Berto. Sa sandaling yon, alam ni Berto sa buong pagkatao niya, siya na ang susunod na kukunin ng sabungan sa dilim. Hindi umuwi si Nilo ng gabing yon. Mag-isa lamang na nakabalik si Berto sa kanilang bahay. Nanginginig ang buong katawan habang pilit na isinususi ang pinto. Hindi na maalala kung paano siya nakalayo sa sabungan at kung paano siyang nakauwi ng ligtas. Ang tanging malinaw sa isip ng binata, ang malamig ng ngiti ni Tomas, at ang mga itim na mata na wari tumatagos sa dibdib, binabasa ang bawat takot na naroon. Hindi nakatulog si Berto hanggang sa sumikat ang araw. Sa bawat pagpikit ng mga mata, naririnig nito ang mabagal na kaluskos ng mga hakbang sa labas ng tahanan. Sa bawat paghinga, tila nanunuot sa ilong ang amoy ng basang lupa mula sa sementeryo at ang malapot na amoy ng itim na dugo. Pagsikat ng araw, isang mabigat na katok ang bumasag sa katahimikan ng bahay ni Berto. Nang buksan ang pintuan, tumambad si Mang Isko. Alam ko na ang nangyayari. Kinuha na ng nilalang si Nilo. Wala na tayong magagawa para sa kaibigan mo, Berto. Napaw po si Berto sa hagdan. Nangihina ang mga tuhod. Ano po ba ang gagawin natin, Mang Isko? Ako na po ba ang kasunod? Tumango si Mang Isko nang may mabigat na kalooban. Kapag tinitigan ka niya ng matagal, kapag tinawag ka sa iyong pangalan, ibig sabihin minarkahan ka na nito. Hindi ka nabibitawan hanggat hindi nakukuha ang nais. May paraan pa po ba para makaligtas ako? Matagal na tumahimik ang matanda. Tila nag-iisip kung dapat bang ituloy ang plano. Nang matapos dahan-dahan nitong kinuha mula sa dalang sako ang isang lumang tela na may mga tuyong mantsa ng dugo. Kasunod nito ang isang dignum, isang maliit, maitim na tanso na may mga nakaukit na kakaibang simbolo at anyo. Sa pagkakayari nito, halatang hindi gawa ng ordinaryong panday. Hinulma ito sa gitna ng ritual at orasyon. Sa huli, inilabas ng matanda ang isang lumang patalim na kupas na ang kinang. Balot ng kalawang ang ilang bahagi
Ngunit ang talim nito, nananatiling matalas at wari naglalabas ng sariling lamig. Ito'y ritual, pero hindi ginawa para patayin ang nilalang na yon. Pero para saan po ito? Para mabuhay ka. Ipinaliwanag ni Mang Isko na ang aswang na gaya ni Tomas, nabubuhay sa panonood sa takot ng mga tao. Hindi ito basta-basta umaatake ng walang dahilan. Kailangan muna nitong piliin ang taong pinakamatapang, ang taong hindi kagad tumatalikod o tumatakbo. Ikaw ang napili niya, Berto. Dahil sa dami ng mga tumatakbo nung namatay ang ilaw, ikaw lang ang nanatiling nakatayo. Sinabi ni Mang Isko na sa gabi ng bagong buwan, kung kailan pinakamadilim ang langit at walang kahit anong liwanag mula sa itaas, kailangang bumalik ni Berto sa sabungan. Kailangan niyang manatili roon hanggang sa matapos ang huling laban. Kahit anong klaseng katatakutan pa ang makita ng sariling mga mata. Kapag umalis ka o tumakbo bago matapos ang laban, susundan ka nito sa kahit saang sulok ng mundo hanggang sa mamatay ka sa takot. Ano po ang kailangan kong gawin kapag daroon ako? Kapag tinawag ka niya sa pangalan mo, huwag kang tatalikod. Tumayo ka lang sa gitna ng liwanag. Huwag kang hahakbang patungo sa dilim. At higit sa lahat, huwag kang tataya ng pera. Huwag kang papalakpak at huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Manahimik ka lang, patigasin mo ang iyong kalooban. Dumating ang gabi ng bagong buwan. Mas madilim kumpara sa mga nakaraang gabi ang paligid ng sabungan. Tila nilunok ng lupa ang lahat ng liwanag mula sa mga bumbilya. Mas kakaunti na lamang ang taong pumunta. Pero mas mabigat ang hangin na parang may nakadagan sa dibdib ng bawat isa. Naroon na naman si Tomas. Sa pagkakataong ito, wala na itong suot na sombrero. Kitang-kita ang muka sa ilalim ng malamlam na ilaw. Maputla, puno ng malalalim na bitak, at may mga bagay na parabang gumagapang sa ilalim ng balat. Nang magsimula ang tampok na laban, hindi na ordinaryong manok ang inilabas si Tomas mula sa sako. Isa itong nilalang na may anyong manok, pero masyadong malaki ang katawan. Masyadong payat ang mga binti. Humihinga ng malalim na parang isang tao. Berto, Wika ni Tomas mula sa gitna ng ruweda. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Lumingon ang lahat ng tao kay Berto. Huminga ng malalim si Berto. Dahan-dahang tumayo sa ilalim ng nag-iisang bumbilya na malinaw ang liwanag. talagang matibay ka. Hindi ka tumakbo. Yan ang gusto ko sa'yo. Ibang-iba ka sa kanila. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng sabungan maliban sa isa. Ang ilaw na mismong nasa taas ni Berto. Sa gitna ng dilim, doon sa liwanag, nagsimulang magbago ang anyo ni Tomas. Ang mga balat ay unti-unting natuklap at bumagsak sa lupa na parabang mga basang tela. Lumabas ang tunay na anyo nito. Mas mabigat at payat ang katawan. May malalapad na pakpak na parang sa paniki at ang mga mata ay nagliliyab sa tindi ng gutom. Nagsigawan sa takot ang mga tao at nagkanya-kanyang takbo palabas. Ngunit si Berto ay nanatiling tahimik at nakatayo sa pwesto. Hindi gumagalaw at hindi rin sumigaw. Dahil sa katahimikang pinakita ni Berto, umungol ang aswang sa galit. Hindi ka ba talaga natatakot sa akin? Bakit hindi ka tumatakbo? Sa wakas ay sumagot si Berto. Ang boses ng binata ay kalmado at buo. Dahil pagod na akong tumakbo sa'yo. Kung kukunin mo ako, gawin mo na ngayon. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Biglang napahinto ang nilalang. Hindi nito inasahan ang sagot ni Berto. At sa mismong sandaling yun,
Isang malakas na tunog ang pumutok mula sa kailaliman ng lupa na parang sigaw ng libo-libong kaluluwa. Ang ritual ni Mang Isko ay nagsimula na at ang lupa sa ilalim ng aswang ay unti-unting bumukas. Umalingaw-ngaw ang sigaw na nagmula sa kailaliman ng lupa na para bang galing sa pusod ng mundo. Hindi ito sigaw ng isang tao na nasasaktan, hindi rin iyak ng hayop na kinakatay. Isa itong nakakapangilabot na tunog na parang sabay-sabay na pagdaing ng libo-libong kaluluwa. Matagal nang ikinulong sa dilim ng sabungan. Mga boses na humingi ng katarungan at kalayaan. Nanatiling nakatayo si Berto sa gitna ng ruweda, direkta sa ilalim na nag-iisang bumbilya na nagbibigay ng liwanag sa lugar. Ramdam ng binata ang marahas na panginginig sa lupa sa ilalim ng mga paa. Nawari may malalaking hayop na nagpupumigla sa ilalim. Hindi pa rin siya umatras kahit ni isang pulgada. Sa isipan ni Berto, paulit-ulit na umuukit ang bawat maigpit na babala ni Mang Isko. Manahimik ka. Huwag kang tataya at huwag kang papalakpak. Higit sa lahat, maigpit niyang hinawakan sa loob ng bulsa ang dignum na binigay ng matanda. Ang lamig ng tanso na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa harapan nito, ang nilalang na minsang nagpanggap bilang si Tomas ay ganap nang nagubad ng anyo. Ang balat nitong mukhang basang tela at kulubot na plastik, nakalatag na lamang sa maputik na lupa na wala ng silbi. Ang tunay nitong anyo ay lalong nakakasuka. Napakapayat at napakahaba ng mga buto. May mga pakpak na tila higanting paniki na nakatiklop sa likuran. Mga kuko sa paa at kamay na humahaba at tumatalas sa bawat galaw. Ang mga mata ng nilalang ay parang nagbabagang uling. Ngunit sa pagkakataong ito, may bakas ng pag-aalinlangan. Hindi ganito ang gusto kong mangyari. Dapat ay nanginginig ka na ngayon. Dapat nagmamakaawa ka para sa iyong buhay. Aminin ko natakot ako noon, Tomas. Pero pagod na ako matakot. Tapos na ang gabi mo ngayon, halimaw. Tumawa ang nilalang, isang tawang basag at masakit sa tenga. Hindi mo alam ang pinapasok mo, mortal. Ang sabungan na ito, pinakain ako ng maraming taon. Ang bawat patak ng dugo dito ay nagpapatatag sa aking laman at nagbibigay ng iba yung lakas. Habang nagsasalita ang aswang, nagsimulang lumitaw ang mga anino sa paligid ng sabungan. Hindi sila usok. Isa-isang nagkaroon ng anyo. Mga lalaking kilala ni Berto, mga mukhang matagal nang nawala at hindi na nakita. Naroon ang Kristong si Ruel. Nakayuko at hawak-hawak ang sariling leeg na may malalim na sugat. Naroon din ang batang naghahatid ng manok. Payat na payat at nanginginig sa ginaw. At sa isang sulok nakita ni Berto si Nilo. Nakatayo ang kaibigan sa gitna ng anino. Nakatitig sa kanya na may labis na lungkot sa mga mata. Humingi ng tawad. Mga saksi, mga alay na nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Wika ng aswang habang tinuturo ang mga anino. Nanikip ang dibdib ni Berto sa galit. Hindi sila alay. Mga ninakaw mo silang buhay dahil sa kasakiman mo, aswag. Umungol ng malakas ang nilalang. Humakbang ng malapit. Sa bawat paglapit nito tumaas ang temperatura sa loob ng sabungan. Mas umiinit ang hangin na para bang nasa loob ng isang huno. Kung ganon, kailangan ng kapalit para sa lahat ng ito. Huminto ito sa harapan ni Berto. Ang mabaho at malalim na hininga. Tumatama sa mukha ng binata. Ikaw yun, Berto, at wala nang iba. Sa eksaktong sandaling yun, may malakas na bumagsak mula sa kisame ng sabungan. Ang lumang kampana na yari sa bakal ng dating ginagamit bilang hudyat ng simula ng laban. Tumunog ng napakalakas
Isang tunog na animoy gumising sa natutulog na kuryente ng lugar. Mula sa madilim na sulok, lumitaw si Mang Isko. Hawak ang kupas sa patalim. Ang mukha nito ay seryoso. Handa nang mamatay. Wag na wag mong itutuloy yan. Tapos na ang oras mo sa sityo na to. Ngayon ay pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan. Ngumisi ang aswang. Ipinakita ang matutulis ng ngipin. Hoy tanda, huwag kang makialam dito. Hindi ka dapat narito. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Matagal na akong narito at mas matagal kitang inintay kaysa sa inaakala mo. Inangat ng matanda ang patalim at buong lakas sa sinaksak sa mismong gitna ng ruweda. Mula sa hiwang ginawa ng patalim sa lupa, umagos ang isang kakaibang liwanag. Hindi ito nakakasilaw, pero sapat para pawiin ang bawat aninong nakapaligid sa kanila. Napatras ang aswang. Sumisigaw sa tindi ng galit at sakit na tila napapaso ang balat sa liwanag na nagmumula sa lupa. Ito na ang huling laban sa lugar na ito. Wala nang tataya at wala na ring manonood. Tumingin ang nilalang kay Berto. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kwentong ito, nakakita si Berto ng totoong takot sa mga mata ng aswang. Hindi maaari. Hindi ako maaaring matalo. Matinis na ungol ang maririnig habang unti-unting lumulubog ang mga paa sa lupa. Sumagot si Berto ng puno ng tapang at paninindigan. Tapos na ang oras mo, aswang! Bumagsak ang lupa sa ilalim ng aswang. Naging isang malaking kumunoy ang buong ruweda, kasabay ng huling sigaw ng nilalang. Mabilis na hinila pababa ang lahat. Ang balat na itinapon, ang mga manok na naging kasangkapan, at ang lahat ng dugong inalay sa loob ng maraming taon. Nayanig ang buong sabungan na para bang may lindol na nagaganap sa ilalim ng gusali. Pagkatapos ng malakas na pagyanig, isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Kinabukasan, wala na ang sabungan sa dilim. Parang hindi ito kailanman itinayo sa dulo ng San Remigio. Lupa na kapatagan ang naiwan. Nakagad tinabunan ng makapal na damo sa loob lamang ng isang gabi. Walang bakas ng mga kalawanging yero. Walang nabubulok na kawayan. Wala ring amoy ng dugo. Si Mang Isko, hindi na rin muling nakita ng mga tao sa bayan. Maraming nagsasabing sumama ang matanda sa paglamon ng lupa upang masiguradong hindi na makaahon muli ang aswang. Si Berto na lamang ang naiwang buhay. Ngunit may bigat sa dibdib na alam niyang habang buhay dadalhin. Mula noon, hindi na muling nagkaroon ng lihim na sabungan sa kahit saang sulok ng baryo nila Berto. Ngunit tuwing may mga dayuhang magtatangkang magtayo ng sabungan sa mga liblib na lugar o sa ilalim ng madilim na puno, laging may babala ang matanda sa kanila. Kapag may nakita kayong sabungerong hindi kailanman natatalo, kapag ang manok nito ay purong itim, hindi gumagalaw, kakaiba ang aura, handang pumatay, umalis na kayo sa lugar at wag nang lilingon pa. Dahil ang itim na manok na ito ay pagmamay-ari ng isang nakakatakot na nilalang na mas kilala sa katawagan na aswang. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid, sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklense yan.
Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.